Sa kasaysayan ng Mindanao, may mga pangalang hindi kumukupas, mga lider na ang tapang at paninindigan ay patuloy na gumagabay sa susunod na henerasyon. Isa na rito si Datu Salipada Khalid Pendatun, isang mandirigma, abogado at senador na buong pusong naglingkod sa bayan. Ang kanyang buhay ay kwento ng pakikibaka, karangalan, at walang sawang pagtatanggol sa karapatan ng mga Moro at ng sambayanang Pilipino. Ipinanganak si Pendatun noong Disyembre 3, 1912 sa Pikit, Cotabato. Lumaki siya sa isang marangal na pamilya ng mga dato kung saan maagang hinubog ang kanyang kakayahan sa pamumuno at ang kanyang malasakit sa komunidad. Nag-aral siya sa mga lokal na paaralan sa Cotabato bago nagtungo sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Kumuha siya ng kursong abogasya sa University of the Philippines kung saan nahasa ang kanyang kaalaman sa hustisya, batas at pamahalaan, mga kasanayang naging mahalaga sa kanyang hinaharap na karera. Sumikat si Pendatun bilang isang leader militar noong World War II, kung saan pinamunuan niya ang mga gerilyang Moro laban sa puwersa ng mga Hapones. Sa gitna ng digmaan, ipinakita niya ang pambihirang tapang at talino sa estratehiya, dahilan upang siya ay kilalanin bilang isa sa mga bayani ng Mindanao. Pagkatapos ng digmaan, pumasok siya sa politika upang ipagpatuloy ang kanyang adhikain sa mas mapayapang paraan. Naging kinatawan siya ng Cotabato at kalaunan ay umangat bilang senador ng bansa. Sa kanyang karera, hinarap niya ang diskriminasyon at kakulangan ng representasyon ng mga Muslim Filipinos at buong tapang niya itong nilabanan. Naabot ni Pendatun ang rurok ng kanyang karera nang mahalal siya bilang senador noong Nobyembre 13, 1951. Sa halalang ito, nakakuha siya ng humigit kumulang over 1,000,000 votes, isang patunay ng malawak na tiwala at suporta ng sambayanang Pilipino. Bilang senador, naging boses siya ng Mindanao sa pambansang antas. Isinulong niya ang mga programang naglalayong magbigay ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Ang kanyang karanasan bilang mandirigma at abogado ay nagbigay sa kanya ng natatanging lakas bilang isang lider. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatiling simple at tapat si Pendatun sa kanyang tungkulin. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino, isang halimbawa ng lider na may tapang, integridad at malasakit sa bayan. Ang kanyang mga prinsipyo at adhikain ay patuloy na nagbibigay gabay sa mga susunod na henerasyon, lalo na sa Mindanao. Pumanaw si Datu Salipada Pendatun noong January 27, 1985. Siya ay inilibing sa Municipality of General Salipada Pendatun, Maguindanao del Sur, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang makasaysayang paglalakbay. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng katapangan, karunungan at dedikasyon sa paglilingkod, isang tunay na bayani ng Mindanao at ng buong Pilipinas.